Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. It's 8 o'clock in the morning here in the Philippines. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, mga OFWs, mga iba't ibang oras tayo ngayon. And sa mga audience ko dito sa Pilipinas from Luzon, Visayas, and Mindanao, good morning sa inyong lahat. Okay, pag-uusapan natin itong si Presidente Bongbong Marcos ay nagsalita na tungkol kay DOJ Secretary Boying Rimulya. Okay, yan ang pag-uusapan natin mamaya. Pero bago natin ito pag-uusapan guys, importante na i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. And also, itong Donmar TV sa Facebook at sa YouTube, i-follow at i-subscribe ninyo para lagi kayong updated sa mga balita. Okay? So, sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa YouTube at sa Facebook. 1, 2, 3, go! Okay, thank you very much. Ito ngang si Presidente Bongbong Marcos, nagsalita na siya tungkol kay Boying Rimulya. Kung manonood kayo ngayon sa social media, no? Kumakalat kasi ngayon ang balita tungkol kay DOJ Secretary Boying Rimulya, no? Alam naman natin kung ano ang nangyari sa kanyang anak, di ba? So, nagsalita na itong si Presidente Bongbong Marcos na kasi may grupo ng mga lawyers, no, na sumisigaw dyan, and also sa mga sabihin na nating mga tao, no, merong mga tao na gusto nga na itong si DOJ Rimulya ay gusto nilang magbitiw na ito sa pwesto dahil nga sa nangyari sa kanyang anak. At yan ang mga sabi nila, no, na dapat na raw tanggalin ni Presidente Bongbong Marcos itong si DOJ Rimulya, no. Ngunit itong si Presidente Bongbong Marcos nagsalita na ito kahapon, ito sa mga balita, no. Parang ambush interview yata yun, no, nakita ko. Sabi ni Presidente Bongbong Marcos na walang reason o walang rason para tanggalin itong si DOJ Rimulya dahil nga hindi naman siya ang may mali, no? Ang gumagawa sa nangyari ay kanyang anak, di ba? So, walang rason dahil sabi pa nga ni Presidente Bongbong Marcos, pwedeng tanggalin ang isang trabahante ng gobyerno kung nagkakamali siya sa kanyang trabaho o kung nag-misbehave siya. Diba? Pwedeng tanggalin niya sa ganyang paraan. Ngunit walang rason para tanggalin itong si Boying Rimulya dahil he is doing a great job sa kanyang mga trabaho. Okay? At yun, parang ipinagtanggol ni Presidente Bongbong Marcos itong si noon, congressman ito noon, no? Ngayon ay DOJ Secretary na, no? Si Boying Rimulya. Parang ipinagtanggol ni PBBM dahil nga wala naman itong ginawang kasalanan, di ba? So, with that said, ito namang si Boying Rimulya, no? Secretary Boying Rimulya ay nagsalita na. Nagpalabas siya ng letter, no? Parang letter, message letter. Kanyang handwriting lang, no? Siyang gumawa, no? Sabi niya doon, no? As far as I can remember sa kanyang mga sinulat doon ay para raw na ngayon sa kanyang pamilya ay medyo nasa kalagayan sila ngayon na they are already very down ngayong sa nangyari nga sa kanyang anak. Ngunit sabi niya ito yung pinakapunto ng kanyang mga sinulat na hindi bilang isang DOJ secretary
talagang hindi siya mangingialam sa sinapit ng kanyang anak. He belongs to the DOJ. Alam kong marami siyang connection dyan. Ngunit sabi niya, hindi siya mangingialam dito. Yan ang sabi niya. And I believe DOJ Boying Rimulya for saying those words. No, I believe on him. Kasi magaling naman ito na tao eh. Honest ito. At the same time, sabi niya, sa ginawa ng PIDEA sa kanyang anak, ay nagpapatunay lang na walang favoritism. Okay? So magaling yung ginawa ng PIDEA, no? Walang pinipili yung grupo na yan. Kung you belong sa meron ka bang mataas o mababa ka, kung meron ka talang ginawang mali, ay talagang paparasahan ka, no? Anuhin ka. Ngunit, sabi pa nga ni DOJ Rimulya na wala siyang against sa PIDEA, nagpapasalamat pa nga siya sa magandang trabahong ginawa, no? Kahit ang kanyang anak ay yung kanilang tinarget sa operasyon na yan. So, yan, masasabi kong itong si Boying Rimulya, Secretary Boying Rimulya, ay sumusunod lamang sa rule of law. Okay? Kung ano ang nakasaad sa batas natin ay ano lang, nag-follow lang siya. Okay? Alam ko na maraming hindi magugustuhan yung nandyan pa siya sa DOJ, no? Ngunit sabi nga ni Presidente Bongbong Marcos, walang rason para tanggalin siya. Dahil in fairness to him, ni Secretary Rimulya, ay susunod siya sa batas. Susunod siya sa proseso, which is the good move sa kanya, di ba? So, hindi siya mangingialam. Hayaan niya ang mga tauhan dyan ng PIDEA kung ano ang kanilang gagawin. Follow the rule of law. Okay? So, inappreciate pa niya yung mga taga-PIDEA for doing that thing. No? Na sa ginawa nila na talagang nagtatrabaho. Kahit sino, walang sinasanto. Di ba? So, ako, no, comment ko dito na I really appreciate Secretary Boying Rimulya for this, no? At I also understand and appreciate Presidente Bongbong Marcos na alam niya, no, kahit panawagan ng mga taong bayan na tatanggalin na itong si Secretary Boying Rimulya, ngunit ang pinaiiral ni Presidente Bongbong Marcos ay yung rule of law. Bakit naman natin ipagbibitiw itong sa pwesto itong si Secretary Rimulya na wala naman siyang ginawang kasalanan, no? Okay? Wala naman itong ginawang mali. Ang may mali doon ay ang kanyang anak. Diba? So, yung comment ko dito, no, may grupo kasi ng mga lawyer, nakalimutan ko lang yung kanilang name na kanilang grupo na nagsusulong nga na panawagan kay Presidente Bongbong Marcos na tanggalin na nga itong si Secretary Rimulya. Ngunit ang masasabi ko lang sa inyo ay tama nga naman itong si Presidente Bongbong Marcos, no? Let's follow the process. Kasi nga yung mga grupo ng lawyers na nagrereklamo ay sabi nila kontrolado raw ni Secretary Rimulya ang ating hukuman. Okay? Yung mga justice system dyan, may connection daw, ganyan. Pero itong si Secretary Rimulya nga, through sa kanyang letter, sabi niya hindi siya mangingialam dyan. Okay? Which is obvious naman kapag gagawin niya yan, klarong-klaro na, di ba? So, let the court decide, let the justice system do the process.
And let's wait, no? Yun ang ma-advise ko sa inyo, yung mga nagrereklamo, no? So good jobs sa ating Pangulong Bongbong Marcos for really thinking, no? Nag-iisip talaga kung ano ang tamang gawin. And masasabi kong good job rin kay Secretary Boying Rimulya for following the process. No, yun ang ma-comment ko ha. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa sitwasyon ni Secretary Rimulya tungkol dito. Okay? And also, mag-komentaryo, mag-react rin kayo sa ginawa ni Presidente Bongbong Marcos na talagang nag-follow lang sa rule of law. Okay? So, guys, ipatuloy nating ipaglaban itong ating mga great leaders sa Pilipinas, Presidente Bongbong Marcos, and as what Vice President Inday Sara said, mahalin natin ang Pilipinas always. Okay? So guys, hanggang dito na lang itong video na ito. See you in my next video. Have a great day and God bless everyone.